Hello, for parents. We are here to interview a very important personality in our showbiz industry, and we have here with us si Sir Eric Santos. So, before we start this interview, we would like to thank Sir Eric Santos for gracing this interview and for allowing us to share with you, fellow fair parents, his experience as a fair parent and his experience with this deadly disease called canine distemper virus. So, Sir Eric, my first question for you is, how are you as a fair parent? Doc, before I answer that, I want to thank you for having me. I think itong interview na to ay isang blessing para sa akin at para sa lahat ng mga fur parents na nanonood sa atin ngayon na maging aware sa sakit na canine distemper virus. So we will discuss further about that later. But going back to your question, Kumusta naman po kayo? Describe yourself as a fur parent. ako po, kasi bata pa lang po kami, Doc, lumaki na po kami na marami kaming alagang aso. So yung mga magulang po mahilig especially my dad, mahilig siyang mag-alaga ng aso. Nung bata pa po kami, kahit yung mga uncle ko before growing up, nakikita namin sila kung paano sila mag-alaga, kung paano nila nina-nurture yung mga aso sa amin nun. To the point na bibilan sila ng mga espesyal na pagkain. Minsan hindi ko maintindihan na, of course, pag bata ka, parang isipin mo, bakit iba pa yung pagkain nila sa pagkain namin? Pwede namang yung tira namin ibigay sa kanila. So, growing up na-realize ko na ano pala sila, parang part sila ng family. Hindi lang sila yung basta aalagaan, hindi lang sila yung basta bantay lang sa bahay. It's more than that. It's beyond that. Kapati sila ng pamilya na isa-celebrate mo rin pala yung birthday sila. Kasama sila when you celebrate Christmas, kasama sila when you celebrate New Year's and some other special occasions. Kahit sa pag-alis, halimbawa meron kayong mga family outings, kasama namin sila. So, ganun kami pinalaki. So, ngayon na ako po yung naging fur parent na rin, ganun ko rin sila ituring. But itong si Fifi kasi, yung pinakabago kong alaga, ano siya very, very spoiled. May mga alaga kami aso, like yung mga aso namin, tumatagal doon sa lifespan talaga nila. Like I had a golden retriever which lived for about 15 years. Meron din kaming mga naging alaga na Pomeranians na talagang nagtagal talaga sila sa amin. And ako yung klase ng fur parent na hindi kasi ako nagtatabi ng aso sa higaan. Pero itong si Tiffy, she's a Bichon, Korean Bichon. Siya yung isang alaga ko na tinabi ko sa pagtudo. And siya yung nagbigay sa amin ng kapatid ko ng happiness. When both my parents die, parang sila yung nagbigay, si Fifi yung nag-provide sa amin ng kahit pa paano ng kasiyahan, ng kaligayahan. Every time na uuwi ako sa bahay, siya yung tipong alam niya na dadating kami. So, susundin niya kami sa pinto, tapos kakawag-kawag yung budbot niya. So, sobrang napamahal si Fifi sa amin. Konting makita lang namin na nararamdaman niya na parang hindi siya okay. We would bring her to the vet right away para maagapan kung ano man yung nararamdaman niya. Kasi nga, for me, pinalaki kaming ituring yung mga alaga naming aso as part of the family. So, kung paano namin siya in-nurture, alagaan, parang tao din. Sir Eric, what triggered you to bring Fifi to the vet? Tulad ng nasabi ko kanina, konting maramdaman lang ni Fifi, halimbawa, matamlay siya or walang gana kumain, na kami, yung parang napabother na kami. So, may malapit na veterinary
clinic doon malapit sa amin, sa subdivision. So doon namin siya usually dinadala. Kapag pinapadala ko agad siya dun sa vet. Yung time na feeling ko, yung palagi lang siya dun sa bed niya. Tapos, hindi siya masigla than the usual. So, pinadala ko agad siya dun sa vet. Unang diagnosis sa kanya was amoeba. Kasi nagda-diarrhea. Tapos medyo nagsusufan. So, sabi, i-observe daw muna namin ng 3 days. Kasi parang may mga sipon na siya, ganun. Tapos nagluluhan na yung mata niya. Tapos yun nga, matamlay siya. So, binigyan lang siya ng gamot for the first diagnosis, which was amoeba, antibiotics, and yung gamot sa nagnat, gano'n. So, habang ini-observe namin siya, nung ika-second day after dinala namin siya sa vet, nagkakaroon na siya ng parang shaking, may mga tremors na siya ng konti. So sabi ko sa kapatid ko, parang she's not okay. Kasi kung ano lang to, kung because of pain lang, hindi to magiging ganito ka-consistent. But she was consistently having tremors. So sabi sa akin nung pinsan ko, sabi niya, kuya, hintayin muna natin yung 3rd day. So, yung kinabukasan 3rd day, sabi ko parang hindi okay sa Fifi. So, sabi ko, dalhin mo na siya sa vet ulit. So, nung dinala siya sa vet, doon siya tines ng canine distemper. Doon nalaman na positive niya siya sa distemper, which I wasn't aware at all kung ano ibig sabihin ng distemper. Na I didn't know how dangerous, how fatal it was. Kasi ang alam ko naman na fatal sa mga aso was parang parvo and yung rabies. Yun doon nakaka-aware. But yung distemper, hindi ko alam na ganun pala siya ka-deadly. So, nung time na yun, ang sinabi nung pinsan ko sa po na distemper na, hindi ko pa maintindihan kung ano yung word, kung ano yung term. Ano yun? Una ko pang dinig, may dispenser. Dispenser, parang gano'n. Ni-research ko yung distemper. So, doon ako na, parang, wow, ganito pa na to ka-fatal. Ganito pa na to ka-serious. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nag-research na ako kung ano yung pwede kong gawin. So, I called my friend, si Jonah. Isa siya sa mga kaibigan ko sa ASAP na talagang napakahilig mag-rescue ng dogs and cats. So alam niya yung everything about how to take care of your dogs, kung ano yung mga dapat iwasan and all. So sabi niya, naku kuya, dalhin mo na siya kaagad sa distemper clinic. Medyo hindi yan okay ang sakit na yan, pero I'm sure may nakaka-survive naman dyan. Pero please, dalhin mo na siya as soon as possible. So, nung sinabi niya na dalhin ko na si Fifi sa distemper clinic, dinala ko na kaagad siya dito. Nag-research ako ng mga clinic. Ilan lang pala yung mga distemper clinics into sa Pilipinas actually. So, 3 yung nakita ko. Pero bilang fur parent, you want the best for your dogs eh. So dito ko siya dinala. Nung dinala ko siya dito, malaki yung hope actually, maganda yung hope na natanggap namin from the staff and from the vets. Kaso syempre hindi rin kami binigyan ng talagang assurance na Fifi will survive. But binigyan kami ng assurance that they will do everything para makasurvive si Fifi. Sir Eric, would you have done otherwise, knowing na, had you known about the information with respect to that illness, would you have done more? Ano pa kayo pwede mong ginawa sana kung nalaman mo na may ganyan pa ng klaseng sakit at yung mga early signs niya, kung aware ka lang, familiar ka lang, what would you have done?
Oh yeah, definitely. Kung aware lang ako na ganito pala ka-serious, ka-fatal, and ka-deadly yung canine distemper virus, talagang agad-agad dadalhin ko na siya sa distemper clinic. Hindi lang sa ordinary veterinary clinic. Kasi medyo hindi ko rin gusto yung idea na dinala ko siya dun sa veterinary clinic tapos hindi nila agad nakita. I don't know what their reasons were, pero sana doon sa mga veterinarian na alam mo yun, may dinadalang aso sa inyo, sana kung I'm sure alam naman nila kung ano yung unang kita pa lang alam na nila yung signs and symptoms. Dapat kung ano yung dapat na gawing test, gawin na kaagad para kung ano man yung sakit nung alaga namin mga aso, naaagapan ka agad. Kasi kami ginawa namin yung part namin as for parents eh. Nung nakita namin na hindi siya okay, dinala namin siya kaagad sa clinic. Pero yung clinic, I think and I believe sila yung nagpulam kasi hindi nila kaagad nakita na yun pala yung sakit ng aso ko. I think kung nakita nila kaagad na yun yung sakit ng aso ko at nadala namin kaagad siya sa distemper clinic or na ibigay namin kaagad yung tamang gamot for her, I think makakaligtas si Fifi. It will be your message for those for parents out there na may mga napapansin silang ganyang signs with their pets or alam na nila na may distemper and ino-observe. What will be your advice for them? My advice for my for parents like me, siguro maging aware tayo doon sa mga signs and symptoms ng mga usual na sakit ng mga aso, especially doon sa mga serious ones like distemper, parvo. Siguro maganda rin na pwede tayong magtanong doon sa mga mas nakakaalam sa atin. Pwede rin tayong mag-search online. Parang ang dami ng mga pwedeng ma-access ngayon like YouTube, Google, kahit sa Instagram, kahit sa Facebook, ang dami natin pwedeng pag-researchan kung ano yung mga sakit na pwedeng dumapo sa mga alaga natin. But then again, hindi ko sinisisi sa amin lahat kasi I know ginawa namin lahat as per parents. Pero doon din sa mga vets na I'm sure alam niyo kung ano yung signs and symptoms ng mga sakit ng aso. So sana doon pa lang, tinetest nyo na kaagad para at least nabibigyan ng tamang lunas kung ano dapat yung dapat na lunas doon sa sakit ng alaga namin. Siguro mas maganda din na meron tayong magandang relationship with our vets kasi kahit halimbawa na hindi tayo pumunta sa kanila, kung meron mga emergency cases like this, pwede natin silang i-text or tawagan and to discuss with them kumbaga kung ano man yung mga signs and symptoms ng mga alaga natin. And right there and then, natutulungan nila tayo. So, yun yung ilan sa mga advice ko sa ating mga nanonood ngayon na talagang nag-aalaga din ng mga aso at mga pusa. Well, thank you very much, sir. Certainly, maraming natutunan yung mga manonood dito, no? Ng mga kapwa fair parents ninyo. And I'm sure may inspire sila na mas alagaan pa na mas mabuti ganiyang mga aso at mga pusa. Siguro first sign pa lang, first symptom pa lang, dali na agad sa vet. And of course, we have to be aware na vaccination is very important also, especially sa mga baby vets natin. Kung ano yung sabihin ng vets, I'm sure they know what they're doing. Yun dapat yung sundin natin kasi ito yung makaka-protect sa lahat ng mga alaga nating mga aso, mga pusa o kahit anong pets na alaga natin. Yan talaga yung makakatulong para ma-protect sila. Well, I'd like to personally commend ito si Sir Eric kasi alam mo, despite his notwithstanding his image at saka syempre very popular to si Sir Eric and so also a celebrity. May mga stereotype parang hindi po expect na alam mo yun, magiging ibang mataas yung level ng care niya sa kanyang mga alaga, lalo na kay Tithi.
And I myself was surprised to witness na talaga namang parang na-shock ako, nagulat ako. Wow, sabi ko ganito palang mag-alaga si Sir Eric. Yayakapin niya kahit umihi yung aso. To the point na umihi si Titi. Sa kanya, nabasa yung kanyang damit at saka yung kanyang shorts, Tapos, talaga naman kahit na ang bawal, hindi pa namin masyado nalilinis si Fifi kasi nga medyo bawal. Talaga naman niyayakap niya, And that's the kind of care that we expect from our from the parents of our patients. Kasi nakakatulong yun sa healing process, sa healing ng mga ng mga patients namin. And also I'd like you to know na si Sir Eric, he was not alone when he was taking care of Fifi, when he was visiting. Andito rin yung kanyang mga friends and family members to take care of Fifi. Madalas din silang dumadalaw at nakipag-coordinate sa amin. Makikita mo na talagang andun yung concern, yung genuine concern and care. So, pwede ba sila pakita? Yes. Tsaka sinabantala talaga nila yung 24 hours na visiting hours. Friendly rin sila sa staff. Yes. Ba't ba natin napakita? For parent, si Jack. Mabarte ko rin lang. Yeah. Ayan. Ayan. A lot. Mas nakaready. Pag pressure to already. The president. Yeah. So, thank you. So, yun, again, thank you, Sir Eric, and as well as your family members for allowing us to have this interview with you. This is a rare opportunity for us, actually, to have someone like you in our midst to share your experience to your fellow fur parents. Yeah, tsaka sana sa mga fur parents na nandyan, knowing na may video na ganito, madadagdagan yung awareness natin. Sana nakatulong kami sa inyo at saka sa mga future na paraan ng pag-aalaga ng mga babies niya, fur baby. Yes, and of course, I want to thank you guys sa inyong lahat dito sa clinic. Maraming salamat for really taking good care of Fifi. Kahit na hindi siya nakaligtas, pero nakita ko yung grabing pag-aalaga. In-spawn nyo rin siya tulad nung the way na in-spawn namin si Fifi. So, I want to thank you guys. Really, maraming salamat. And the staff here, everybody was really nice. And they were really super accommodating. And nakita talaga namin yung cleanliness and yung kung paano knowledgeable lahat ng mga tao dito sa clinic. So, maraming salamat sa inyo. And I want to thank you guys for also giving me this opportunity to spread awareness kung ano ba talaga yung mga do's and don'ts doon sa mga babies natin, and lalo na doon sa mga dapat nating iwasang sakit na mga babies natin. So, I hope na nakatulong itong video na to, itong interview na to, sa lahat ng mga fur parents na katulad po natin. Thank you. Thank you.